So naging maganda naman yung lipad at uwi ng mga kalapati natin sa training natin dun uli sa Baubo mga kalapatids. Ayan, kompleto tayo. So 13 out of 13 mga kalapatids. So magandang senyalis yun, ano? Medyo ilalayo na natin sa susunod na magiging training natin para sa ganon pagdating ng pooling. So may pooling kasi sa kabilang club. So sasali tayo doon. So doon tayo babawi mga kalapatids sa mga di na tinasalihan ng pooling ng mga nakaraan. Kasi nga medyo naging busy tayo. So sa 13 na ililipad natin sa derby, pipili tayo doon mga kalapatids. Actually meron na ako napupusuan na dalawa na kak na ilalaban natin. Kaya motivate lang natin sila mga kalapatids, ano? Napalaban natin sa club ng AFPA or APPA. So siguro sa susunod na araw, yung dalawa na lang ang iti-training natin bago tayo mag-derby, kasi January pa pala yung derby, hindi pala December. So medyo napaaga tayo mga kalapatids sa conditioning. Pero okay lang yun, at least nakakapag-motivate na tayo ng mga kalapati. At isang motivation na ginagawa natin ngayon, naglagay na tayo ng mga pugad. So gagamitin na natin tong ating itong widow wood na purchase natin. Naglagay tayo ng mga pugad dito mga kalapatids para mamotivate yung mga kak natin. Kasi yung mga kalapati natin ngayon may mga kapares-pares na sila. So iwanan na lang natin yung mga hen. So hayaan ko na lang sila mamili ng pugad nila dito. So ayan, halos lahat meron na pugad. Doon meron din. Dito meron din dito. Tapos dito, yung isang panlaban natin, dito siya nagpugad. So dalawa sila dito lagi nakikita ko. Naobserbahan ko sila lagi na magkasama. So yung kak ang ilalaban natin, yung hen iiwan natin mga kalapatids, ano. Tapos ito mga to the rest, ito kanya-kanya na silang pili dito kung saan nila gusto, kasi medyo marami naman to. So bahala na sila magpili dyan. Tapos kagandahan nga nito mga kalapatids is mayroong separator dito. Shoutout kay Idol Guevara. Doon galing to, doon natin pinagawa to mga kalapatids yan. Pwede natin iwanan yung hen doon. Dito natin ilalagay yung kak. Para sa ganon, nakikita pa rin niya yung kaparis niya sa pamamagitan ng, ayan, meron siyang hindi siya totally plywood. Kaya maganda yung maging design nito mga kalapatids, ano. Pagdating dito sa gilid dito, nakikita pa rin niya, ayan, no. So may access pa rin para makita niya yung hen na gagawin nating motivation mga kalapatids. So sa dalawa na napupusuan natin mga kalapatids na panlaban natin sa pooling, so yung isa doon sure na ilalaban natin yung ibon ni Sir Ronaldo. Kung natatandaan ninyo, binigyan tayo ng isang ibon ni Sir Ronaldo para ilaro dito sa loop natin. So nag-usap kami noong isang araw na ilalaban namin sa pooling. So bibigyan natin ng motivation din yun yung kanya, kasi kak din yun, sakto. All kak yung ilalaban natin sa pooling. At sana makayanan nila para diretso derby na. So hopefully makapag-focus tayo ngayong papalapit ng mga derby sa mga karera. Para syempre hindi naman masayang yung binrid nating ibon. Sayang kasi kung hindi natin mabibigyan ng hustisya na hindi sila may kondisyon na maayos. So, di ba, sayang na lang na nabuhay sila. Hindi natin sila nakita ng performance talaga, yung performance na talaga nila. Dahil sa hindi tayo makakapag-focus. So, talagang bibigyan natin ng oras. Hopefully, kayanin nila yung pooling. Kasi nga, malapit lang naman dito sa amin. So, sana kayanin nila na matapos yung karera. Para sipagin ulit ako mga kalapatids, kasi nga nung mga nakaraang buwan, mga nakaraang karera, derby, sobrang nangihinayang ako mga kalapatids, kasi nga ala tayo na palusot doon, gawa ng di tayo nakapag-follow fly, kulang tayo sa training, kulang tayo sa focus, sa observation. So yung mga bagay na yun talagang hindi pwedeng hindi mawala sa pag-aalaga ng kalapate at sa pagkakarera. So dito ko natapos si video today. So kasi after nito may magpapasukat, merong magbabalik loob sa pagkakalapate. So mamaya makikilala nyo rin kung sino siya. Actually napuntahan na natin siya dati. So thankful ang buong club, ang buong organization, gawa ng yung mga dating lumalaro makakabalik sa pag-iibon at na-experience ulit natin silang makalaban, makalaro, makasama sa karera mga kalapatids. So kita-kits tayo doon kay Sir. Ito for the second time. For the second time nakabisita ulit tayo dito sa loop ni Sir Elmer. Ayan. Gawa ng napagdesisyonan niya na mga kalapatids na magpa-member. So kung natatandaan nyo si Sir Elmer, ito Sir Elmer, kaway ka nga Sir. Siya yung binisita natin dati nung kasama natin sila Boss Jack, na pinagpapahingi yung mga may baliling mga kalapatids. Kung natatandaan nyo,
Mga di ko natanda kung kailan medyo matagal na rin. So napapansin nyo dati sobrang daming kalapati dito. So ngayon wala na. Naipamudbud na ni sir. Kasi nga sasali na siya sa club. So kailangan nang i-dispose yung mga may sakit. So ngayon ito mga bago na itong mga kalapatids ano. Lalapitan natin ng konti. Mapapansin nyo talaga unang nakita ko dito umunti, sabi ko kay sir, napamigay ko na, sabi niya. So naipamudmud na niya yung may mga sakit. Kesa naman syempre masakit din para sa ating mga pansir kapag ikakal natin yung sarili nating alaga. So medyo nakakadismay mga kalapads. Kahit ako hindi ko kayang ikal yung sarili kong alaga. Ito sir, lahat pang karera mo na to ngayon. So nagpa-member si Sir Elmer ng Igoslope sa club ng Carpa mga kalapatids. So bali makakasama na natin siya sa mga loading, training. So ngayon lang sila ulit na nagkaroon ng time para ilaro itong mga kalapate. Good thing lang hindi sila nawala sa pag-iibon, hindi sila nag-quit. So patuloy pa rin sila nag-aalaga kahit na naputol yung karera dati, mga way back 20 bago mag 2020 ata. Pero lahat to sariling linyada lang ni Sir Elmer. Alang pinasok, alang dinagdag. So marami kasi silang mga ibon dito. Pero makita natin magaganda ibon nila. Kahit na yung bloodline pa rin nila yung pinapaikot nila dito mga kalapatids. So bali add na lang natin si Sir sa sa GC para magbigay siya ng mabigyan siya ng update once na nag-release ng singsing or kung ano pa yung mga ganapan kapag meron ng karera or kung kailan yung mga club training ganyan. Para sa ganun ma-aware din siya, saka syempre lalo na dito sa sa atin medyo hindi pa ganun kalaki yung industriya ng pag-iibon, kaya limited lang yung mga oras, saka syempre yung mga ring, yung mga ganito, yung mga pangunahin, yung mga basic na ginagawa sa club. Dapat lagi na inform yung mga player natin. So dahil nga meron GC, so yun, mas mapapadali yung yung pagtatransact sa communicate natin sa bawat pansir mga kalapat. Hindi tayo tatagal dito kasi nga may lakad pa ako, dinaanan ko lang si Sir. So kasi biglaan yung pag sir, nagulat pa ako, magpapamember na. So totoo na talaga to, ito na talaga. Babalik na sa pagre-race si Sir Elmer. So sana maging maganda yung unang lipad niya sa derby or sa mga fan race. So hopefully sa unang laban makita agad natin si Sir Elmer. So Team Maria pa rin si Elmer. So makakasama natin sa mga training kasi nga halos dito sa amin magkakalapit lang naman kami mga nagkakalapati. Kaya pwedeng na lang kami, mag-iisang grupo para mas mapatipid din yung pag-training kasi medyo magastos kasi sa pag-train. Although kahit na maraming service si Sir, so syempre yung oras, kapag minsan kasi hindi natatapat yung oras sa gusto natin. Kaya minsan pwede tayo magpasabay sa ibang mga kamember natin na taga Maria para matrain yung mga alaga natin. Salamat sa kay Sir Elmer kasi sinuportahan niya uli yung club natin. Alam ko dati talaga hindi nalalaro si Sir Elmer, dito na lang yung mga ibon, ganyan na lang, lilipad, papakainin. So nga pala, sa mga gusto, sa mga malapit dito, gusto nyo maghanap ng extra income, pwede nyo kausapin si Elmer. Mag-aalaga po ng kanyang mga kalapati, sir. Sa mga gusto po, probably sana yung marunong na mag-alaga, sir. Yung may hilig talaga sa ibon para hindi na niya ganong, syempre alam na yung kalakaran agad mga kalapatids. So sa may mga gusto, sa mga willing, kahit sa umaga lang, sir, sa hapon kasi siguro dito na si Sir lagi, kaya umaga ang kalimitan, saka syempre ang karera, abangan, umaga naman lagi, hindi naman tayo inaabot ng hapon.